and pips, margin and leverage, profit and loss, bid and ask, when to buy, when to sell. We also had finished last Thursday our introduction to technical analysis, the kinds of charts that we use, and the basic building block of technical analysis, which is your peak and trough analysis. So for today's session, we are going to discuss the platform that we are using in our trading. So ito po yung MT4 or MT5 platform that we use in our trading. So allow me to share you five. MT4 platform is a third-party platform that is being used by a lot of brokers in servicing their clients. So it is developed by MetaQuotes Software Corporation. So ang MT4 po or ang MT5, hindi po pag-aari yan ng any broker. It is a third-party application or third-party program, third-party platform that is being used by brokers in servicing their clients. So yun po ang backgrounder ng ating MT4. So ano po ba ang itsura ng MT4 platform? Ito po yung itsura ng MT4 platform. So itong mga windows na ito, you have Market Watch, you have Navigator, you have Terminal window, and then you have the chart window here. Yang mga yan po, pwede mo po siyang, bakit parang ang bagal? Pwede mo po siyang piliin dito. So ito yung mga window na pwede mong i-add dito sa screen mo. You have the strategy tester, you have terminal, you have navigator, you have data window, and you have market watch. So unahin po natin yung mga yung mga components ng mga windows na yan. So let's start with Market Watch. Ano ang nakikita mo sa Market Watch? Sa Market Watch, you can find here yung mga pairs na pwede mong i-trade. Dahil if you just right-click yan, and then you show all, lalabas yung lahat ng mga pairs na pwede mong i-trade. So pagka yan, you have it ranges from all currency pairs, from all major currency pairs down to indices. Yan po yung indices po natin up to anong tawag doon? Commodities, which can be subdivided into soft commodities and hard commodities. So yung hard commodities po natin or yung mga precious and semi-precious metals natin like gold, silver, copper, yun po yung mga tinetrade po natin dito. And then you can also trade other commodities, yung mga soft commodities natin like cocoa, coffee, cotton, orange juice, wheat, sugar, soybean, yan po yung mga examples na pwede mong i-trade dito. Alalahanin po ninyo na ang trading natin dito is done through, ang trading natin dito, as I have repeatedly discussed with you, contracts for difference. CFD po ang contract natin. So baka kayo po ay nagbabalak na bumili talaga ng silver o ng gold and you are expecting it to be delivered to you, you do not use this platform if you want it that way. You have to go through an exchange if you want it delivered to you. Yung if you want to buy gold and you want you want it delivered to you, then you have to go through an exchange. Or if you want the currency to be delivered to you, then you can go through a bank. So hindi po ito. Ang mga tinetrade po natin dito are merely differences in the contracts that we trade. Because we just, ang nature po ng trading natin dito is speculative because in the sense that we only trade for the differences,
differences in contract prices. So yan lang po ang tinetrade po natin dito. So going back dun sa mga tinetrade po natin, no, those are the things that you are able to see dito sa MarketWatch. So for example, you want to trade Euro USD. You simply left click, double left click it, lalabas po yan. So pagka lumabas po yan, pwede nyo pong gawin dito ay you choose check kung tama ba yung currency na gusto mong i-trade kasi napapalitan po yan. You can, if you change your mind after clicking it, then you may change it to USD Japanese yen. Yan. So yung point 1 is a contract that represents 10,000 units of contract. Tama po? Tapos pagka 1 is 100,000. Pagka 0.1 is 10,000. Pagka 0.01 is 1,000. So you can have any of those contracts in those multiples. Ano po? So pagka nag-trade ka ng 2, ibig sabihin ang tinetrade mo dyan ay 200,000. Ibig sabihin ang value per pip niyan is most likely roughly estimated to be around $20. So depending on your risk appetite, yun po yung ano. Then you can preset your stop loss and take profit levels sa gusto nyong presyo. And then if you click yung buy or sell, then ma-execute po kaagad yan kung ang pinili mong type ng execution is market execution. Ibig sabihin kaagad-agad na na-fill up yung order mo dito. But if you choose if you wish to choose yung pending order, kasi para saan ba yung pending order? Halimbawa po, ang pending order po dyan, halimbawa you would want, ang presyo ng USD JPY ngayon ay nasa USD JPY is now doing at 104.25. Sabihin natin ganyan ang presyo. Ngayon you want to wait the price to go down some more kasi you are expecting it to go down to 103.75. So pagka ganyan ang gusto mong presyo, you can put a pending order dito. Ang ilalagay mong pending order dyan, the type of pending order that you will put here is buy limit. Yan, you can only put a buy limit at prices lower than the current price. Clear po tayo dyan ha. So halimbawa, ang presyo ngayon is 104.12, then you probably, ang alam ko dito, ilang points difference, at least 10 po ata. I'm not sure, ano. Sabihin natin 103, bakit ayaw? $103.75. Ayan po. So your buy limit, this is the current price now, 104.12. So if you place that, yan, close lang kasi ang market ngayon because today is Saturday. So yung expiry po niya, you can choose any date kung kailan mag-e-expire yung order mo. Ibig sabihin, pagka hindi pa na-hit yung order mo at umabot na dun sa date na mag-e-expire siya, magko-cross out yung order mo, mananalify yung order mo. Ibig sabihin maka-cancel yung order mo. That is how you use your buy limit. Ang sell limit naman ay pagka if you want to sell and the price right now is for example at because you are thinking that the Japanese yen will go down some more, no? The USD JPY will go down to probably 103. 103, ayan. So, ang gagawin mo, kasi sa 104 na presyo, inaasahan mong aakyat muna siya ng 104.45 bago siya bababa ng 103
level. Ang presyo po ngayon ay 104.25. So what you will do is put a sell limit at 104.45, and then pag na-hit yung 104.45, the sell limit will cause your order to be executed in the market. Therefore, magkakaroon ka ng open position sa 104, selling open position sa 104.45. Ayun po ang gamit ng sell limit and buy limit. And yung ano po, yung buy stop and sell stop are the take profit orders that correspond to either your buy or sell limit orders. So yun po, wala pong pinagkaiba yan if you put a market execution dito and then you put a take profit dito, so yun din po yung gamit nung sell stop and buy stop. So clear po tayo dyan. So ang next po natin ang next natin na titingnan dito ay yung navigator. So sa navigator po kasi natin, we have sa navigator natin, this is wherein you put your kung marami kang accounts, ano ba yung mga accounts na pwede mong ipasok dito? Kasi sa atin, maraming klase ng account. Anong mga klase ng account? You have excuse me. You have dollar, then you have Japanese yen denominated account, you have GBP denominated account, you have euro denominated account, you have Australian dollar denominated account, you have NZ dollar denominated account, you have Canadian dollar denominated account, you have Swiss franc denominated account. And you also have USD denominated account. Yan po ang mga accounts na pwede mong pwede kang magkaroon sa ating platform. Kasi kung dollar ang pera mo, dollar ang remittance mo, kung Swiss franc ang ininvest mo, Swiss franc din ang remittance mo. It is important to understand that yung mga swap and premiums or yung mga interest rate natin dito, pagka meron kang positions dito na iniwan mo ng overnight, they will earn interest or you will be charged premium based on the currency of your denomination of your investment. Kung ang investment mo ay dollar, then if it is traded against a lower bearing interest currency, then your dollar will earn. Your position will earn if you are buying, but if you are selling, then of course you will pay premium. So yun po ang thing to take note or bear in mind when you are when regarding your investment, the currency denomination of your investment sa ating broker. So if you want to, you can access any of the account that you want to access by just double clicking it. So ayan, naka-save naman na yung password mo dyan. So ito po, ayan, if you choose this, then magbabago din po yung iyong account na ina-access dyan, depending on the kind of account. But of course, depende yan kung demo yan or live account. So meron tayong live account dito, halimbawa ito. Oops. Ayan, ano po? So yan yung live account ng ano. So take note na makikita mo dito kung live po siya or demo account siya. And below this, you have the different indicators that you can use in helping you decide whether to buy or sell a particular pair. So you have trend following indicators here. You have examples of trend following indicators. You have directional movement index or DMI, ADMI, Bollinger Bands, envelopes, Ichimoku, moving average, parabolic
SAR or ano ba tong SAR? Parabolic SNR is SAR is support and parabolic support and resistance, tama. Standard deviation. So meron din tayo dito sa oscillator. Under oscillators, you have ito yung mga momentum signals. It shows the strength of the pair. So you can choose kung ano man ang gusto mong gamitin diyan at saka yung volume ngayon. Dito po sa mga ito, itong mga type ng mga indicators na ito, we actually give out lessons for this to our funded accounts. Ano po? Para sa mga funded accounts natin, nagbibigay po tayo ng free lessons po dito every Saturday. So dito naman tayo sa risk management panel. If you just drag this and then check yung mga desired na ano, no? Ay my God, wala, ayaw na. Dito siguro. Ayan. So ito po yung isang feature ng ating broker na extra added feature po nila, because if you want to limit your possible losses in the market, you may do so. Halimbawa, every time na magte-trade ka, you just click yung risk management panel mo, you just drag it to your chart window, then lalabas po yan. So paglabas po niyan, what you will only do is check this lot size kung ilan ang what you allow yourself. Halimbawa, gusto ko pagka matalo man ako dito sa trade na to, $10 lang ang matatalo sa akin. Yan, pero ang stop loss ko ay 30 pips. Paano po ba nangyayari yan? Tingnan natin dito sa ating let's just open a trading reco. Kasi itong trading recommendation natin, gumagawa tayo nito every day, twice a day. So halimbawa, nag-trade ka ng GBP USD. Pag tiningnan mo ang stop loss mo dito, 24 pips. Pag tiningnan mo ang stop loss mo dito, 16 pips. Pag tiningnan mo dito, 8 pips. Ay, $8. The $8 difference here in your stop loss means 80 pesos. $80 for a trade in mini trade. Pero pagka nag-trade ka ng standard contract, ang $8 na cut loss mo will mean 800. Control Z, yan. Yung $8 mo will mean 800 US dollars in terms of your profit or loss if you traded standard contract or 100,000 units of contract. If you traded 10,000 units of contract, ang equivalence po ng $8 na cut loss is $80. And you do not want to lose $80 for this. Tama po ba? So ngayon, ang gagawin mo dito, let's say, 8. So ilalagay mo lang dyan $8. Tapos pagka break-even point mo is 0. Laging 0 po yan. Yung smart break-even. Tapos lalagay mo lang yung preview on-off mo. Kaya po ang magiging lot size mo dapat ay instead
instead of 1, it becomes 0.13 na lang po. Dapat ang ilalagay mong lot size mo dito is 0.13. So, ang when you trade, pagka nag-trade ka, halimbawa, Euro USD ang Euro USD ang to make it more coherent sa ating lahat, let's try to do it again. So, let's try Euro. Ang Euro po natin, ang stop loss natin sa Euro ay 14 pips. So, kasi kaya ko nasabing 14 pips, ang cut loss natin is 0.0014. So, that is 14 pips. So, kung 14 pips po yan, ang gusto nating mangyari, kasi sa mini lot, ang 14 pips is 14 USD. You do not want to lose, sa standard contract is 140 USD. Ang sabi mo sa sarili mo, $10 lang ang iaalat kung matalo sa akin if ever na matalo man ako. So we go back to our risk management panel and click that, and we put here, halimbawa, lot size. Ilagay mo dito risk in dollars. Lagay mo $10. Tapos ang stop loss mo ay 14 pips. So ang smart break even mo, lagay mo sa 0. Tapos pagka inon mo yung preview mo, ang lalabas dito, dapat ang gamitin mong trade size mo ay 0.12. Ay 0.07 ang lot size mo. Sorry, no? So 0.07 ang lot size mo. So pagka nag-trade ka ngayon, when you trade, halimbawa euro, ang ilalagay mo ngayon dito ay hindi na 0.1 bagkus ay 0.07. Pag tinamaan yung stop loss mo, let's say euro ito, di ba? Euro, saan ang euro? Pagka tinamaan yung stop loss mo dito, ang stop loss mo dapat ay dito ay 1897 halimbawa. Granting na ang presyo dito is naayon dun sa, so you just put 1 point. Yan. So pag tinamaan po ito, ang stop loss mo lang yan, matitrigger ay $10 lang ang magiging stop loss mo. So I hope clear po sa inyo yun, ano? Yung paggamit ng risk management panel. Tapos pagka naman, if you want to use yung news natin, nasaan na ba yung news? Ito, news indicator. Lalabas po dito kasi pagka Sabado po kasi ngayon, pero pagka hindi po Sabado, lalabas dito yung balita as they come out in the market. Dahil we always keep track of the news that is coming out from the market whenever we are trading, so that we will have idea of what is happening in the market. So yun po ang importansya po nun. So next po nating pag-aaralan ay yung tinatawag na terminal window. Ano po ba yung nakikita sa terminal window? Ito yung nakikita mo sa terminal window pagka wala kang posisyon sa market. Pare-pareho ang balance mo, ang equity at ang free margin. Nagkakaiba lang po yan pagka halimbawa ikaw ay nag-open ng position, balance, i-explain ko lang po sa inyo, balance, equity, free margin.
ay meron munang margin dito. Margin, tapos free margin, tapos floating profit or loss. Yan, floating profit or loss po yan. So halimbawa, nag-start ka ng 10,000, di ba? 10,000 US dollars. Halimbawa lang po ito ha, pero hindi po ito ang required sa atin talaga. You can start with much less amount, no po? So pagka nag-open ka ng position mo sa market at ang inopen mo ay inopen mo ay 1, dito ay 0.01. Ay hindi, 0.1 pala, 0.1. Dito ay 0.01. 'Di ba ang ibig sabihin nito, ang contract mo dito ay 100,000. Ayusin lang natin. Ang contract mo ay 100,000, dito naman ang contract na ginamit mo ay 10,000. Ang contract na gagamitin mo dito ay 1,000. So ito pong 1.01 or 1.01 or 0.1, yan po yung sinasabi ko na dito. Halimbawa, klinik nyo to, ito po, dito po yung 0.1, 1 or 0.01. Yan po yung pagpipilian natin dito. So yan po yung sinasabi ko dito na pwede nyong piliin. So clear po tayo dyan. So halimbawa, you choose to trade a contract of 100,000. So ang margin na required sa inyo pagka nag-trade ka halimbawa ng euro or ng say euro, 'di ba? Ang margin na required sa inyo, since kung ang leverage mo is 1:500, ang required margin mo dito if you trade a $100,000 contract, 1:500. Ang required margin mo dito is 200. 200 USD, no po? 200 units. So depende kung ano yung currency na trinade mo. Halimbawa, ang trinade mong currency is EUR, Euro, USD. So pag nag-buy ka ng Euro, ang perang gagamitin mo sa pagbabay ay USD. That will be worth, kung ang current rate ngayon ay 1.1750 halimbawa. Then itong 200 na ito, you will have to multiply this by the current rate. I will just have to, i-format ko lang po ng 4 decimal places. Ayan. 1.1750. So if you multiply this by times this, the current exchange rate, dali lang po, naguluhan na ako. Ito dapat yan eh. Dito dapat equals 1.1750 yung current exchange rate dito or current rate. Dito is 1.1750. So ito ay imumultiply mo ngayon sa current exchange rate in order for you to get the real
Yan, 235 kasi ang required margin mo is 200 sa 1:500 na leverage. So if you convert that to euro, ang magiging if you convert that sa halaga niya sa euro, kasi ang contract na ginamit mo dito is 100,000, you will be required to put up $235, or if you are trading a $10,000 account, if you are trading a 10,000 contract, you will be required to put up 2350. If you are trading 1,000, you will be required to put up $235. So yan po yung mga margin na requirement pagka ikaw ay nag-trade ng euro sa presyong ito. Yan. So ano ngayon ang mangyayari sa floating profit or loss mo? So pagka ikaw ay kumikita, halimbawa kumikita ka ng 100 or $10, yung $10 mo ay i-add yan sa yung $10 mo ay i-add yan sa free margin mo. Yung free margin mo dito is 10,000, kaya po nagiging 10,000 yan less your floating profit, your floating loss or floating profit, depende kung profit yan, mag-a-add po yan. Tanggalin ko lang to. So halimbawa, granting na profit yan. So ang free margin mo ngayon ay magiging 10,000. Hindi, isusubtract pa yung mo dito eh. Isusubtract pa yung margin mo rito. Less yung iyong margin plus ngayon yung iyong yan. So yan po ang mo ngayon. Bakit siya napunta dyan? So yung kalalabasan ngayon ng ng free margin mo is 9,775 kasi kinaltas dito sa 10,000 mo yung 235 na required margin mo. Tapos meron kang floating profit na i-add ngayon dun sa free margin mo. So whatever is your free margin plus your margin becomes your equity. Yun po, yung running total ng pera mo at any time na i-liquidate mo yung presyo mo, kaya ang magiging equity mo dyan ay magiging free margin, your free margin plus equals your free margin plus your margin, yan po ang magiging equity mo. So sumobra na po siya ng, ibig sabihin meron kang kinita na $10, ano po? So that is how you will interpret itong mga dito. So ano ba ang free margin? Ano ang margin? Ano ang ibig sabihin ng free margin? Ang free margin is the amount of money that you still have available to open another position in the market or to support another position in the market. Money available to support other positions in the market or opening a position in the market. So yun po ang ibig sabihin ng free margin. So lahat ng yan makikita mo dito sa terminal, and if you will click, yan ay nakikita mo dito sa trade. Yung mga active trades mo will be reflected here. So if you click your account history, lahat ng trading na ginawa mo naka-reflect po dito. So kung natalo ka man overall o panalo ka man overall,
Ito po. Ito ay demo account lang po ha. Ito po yung mga ginagawa kong click po nang wala akong pakialam kung ano ang mangyari because I just want to explain something to you. So dito naman po sa journal, lahat ng pinag-click mo dito ay naka-record. So kung ano man ang gawin mo dito sa platform, naka-record po 'yan. So ibig sabihin pagka merong dispute na nangyari, sabi mo I did not click this, I do not know what happened, I did not kasi hindi mo alam kung ano yung pinag-click mo sa'yo, eto yung mga pinagki-click mo ng ganitong oras. Eto yung ginawa mo ng ganitong oras. Eto yung clinic mo. So, paano mo ngayon sasabihin? In order for it works both ways, ano? To prove your allegation and to prove also the claim of the broker. Kung ano man ang nangyari regarding the pindot-pindot na ginawa nyo that happened in the platform, everything is recorded here. So I hope the MT4, MT5 platform is clear with you. So if you want to see your chart naman, you just drag it, you just drag the chart. Magpapalit na po yan. And then if you want to see hourly, if you want to see 4 hours, if you want to see daily, ito lang pinapalitan o. If you are looking at the cursor of my screen right now, if you click H1, yan. H4 means 4 hours, D1 means daily, week 1, W1 means weekly, and MN means monthly. So yun po. If you want to change that, you just drag the currency pair and then mag-change na po yan. So clear po ba tayo dyan? Kung meron pong question, please feel free to ask. If you don't have any more questions, I will now, let's now go to our next topic. Ang next topic na po natin ay ang paggawa ng trading plan. Bakit po importante ang paggawa ng trading plan? Kasi parang ano lang yan, kung ikaw ay pupunta sa giyera at wala kang trading plan, malamang kesa hindi, pagdating mo dun sa place of battle, walwal ang mangyayari. Ibig sabihin, bara-bara ang mangyayari. Kasi wala kang sistema or wala kang planadong action kung ano ang gagawin. Walang pinagkaiba yan kung ikaw ay magtatayo ng negosyo. Hindi mo pinagplanuhan yung plano mo hindi mo pinagplanuhan yung negosyong itatayo mo. Pag pinatayo mo na yan, bahala na si Batman. Walang direksyon, walang benchmark, walang direction, walang vision ang business mo. So kaya po kailangan may trading plan. Paano po ba ginagawa ang trading plan? You have 4 or 5 steps in creating your trading plan. First is you identify market structure. How do you identify market structure? 'Di ba pinag-aralan po natin 'yan sa ating introduction to technical analysis? Series of increasing peaks and series of increasing lows define an uptrend. So halimbawa dito, titingnan mo ngayon yung iyong chart, 'di ba? So kung titingnan mo siya, punta ka sa daily because you want to see what is happening now. Ayan, kung titingnan mo siya, anong nakikita mo? Is it uptrend or downtrend? Di po ba ang market structure niya ngayon ay downtrend? Why? Because you have series of decreasing peaks and decreasing bottoms or decreasing lows. So kung down po yan, what will I do? So kung down yan, the opportunity is if the market is downward, then ang opportunity mo dito is selling. Tama po? So selling po yan. So sa step 2, ang gagawin mo is identify
areas of value. So yung area of value po dito, yung areas of value natin dito, di ba? Tiningnan natin yung ating chart, nakita natin pababa. Since daily po yan, we would only want to trade intraday, titingin po tayo sa smaller time frame kung saan tayo makakapag-sell. We are not looking for opportunity to buy, but instead, we are looking for opportunity to sell. So kung dito po, ito po yung tinitingnan natin hourly, most likely, saan po ba tayo pwedeng mag-sell? Kasi napansin natin, ang area of value natin can be coming from, first let's identify, your area of value can be coming from your support or support SNR, support and resistance, hindi po yan grocery, support and resistance, or it may come from your moving averages, or it may come from your trend lines, or it may come from your Fibonacci, Fibo retracement levels, or it may come from your pivot points. Yan. So yan po yung mga areas of value. Yung areas of value mo sa lower time frame mo, halimbawa nakita mo ganyan and you are looking for opportunity to sell. 'Di ba tuwing nakikita mo 'yan, sabi natin this is an area of value, this is an area of value, and kung titingnan mo yung chart mo, tuwing umaabot siya dito, bumababa siya, tama po. So this can become your area of value. So you may put your selling at this price level. So that is what we mean by identifying area of value. Kasi dun sa area of value mo, from the area of value, you will be able to pick up your entry setup. Paano po ba yung entry setup na yan? Kasi kung titingnan mo itong chart, di ba sabi natin, ay tuwing umaabot siya dito, bumababa siya. So aabangan ko siya dito. Dito ako papasok. Hindi dito, hindi dito, hindi dito. Pero bagkus dito ako papasok pag inabot niya yung presyong yan. Why is it important for us to identify area of value in our entry price? Kasi po, pagka ikaw ay pumasok at wala sa area of value mo ang entry price mo, you will be forced to stomach or tolerate unnecessary losses before you make a decision. Ano pong ibig sabihin nun? Halimbawa dito ka pumasok, may area of value ba dito sa pinasukan mo? Di ba wala? Kasi nandito siya sa gitna. So nung umakyat ang presyo, nag-selling ka halimbawa, dito ka pumasok. Nung umakyat ang presyo, umabot dito, magka-cut loss ka na ba pagkaabot pa lang dito? Di ba hindi? Kasi pag abot dito, ine-expect mo na bababa siya. So nung umabot dito yan, how many points between here up to here? Sabihin na lang natin 5 points. So yung 5 points mo will translate to $5 if you are trading a 10,000 contract, or if you are trading 100,000 contract, it transforms into $50. So you are now, before you can make a decision sa pagka-cut loss mo, you will have to tolerate more losses. Unlike kung dito ka mismo naglagay ng entry price mo, pagkalagpas dyan ng ilang points, you may cut your losses right away because na-breach na yung area of value. So clear po tayo dyan ha, sa paggamit ng area of value. Ano po? Ngayon, sa ano mo naman, sa paggamit ng area of value mo, yung iyong exit prices. Exit price ang iyong tutugunan naman. Dalawa ang exit price. It may either be take profit or cut loss. Paano mo ngayon malalaman ang take profit mo? Ang take profit mo is based on
initial price objectives or your average true range. Yan. Yang ito po ay dinidiscuss ito sa advanced topics. Ano po? Yung cut loss mo naman may be dependent on your ATR and area of value. Ayan po. So yung discussion po nito, we discuss this sa mga ano po sa advanced topics. So what is important to understand in your trading plan, you should be able to come up with the 3 required prices. Entry price, entry and take profit, and cut loss price. Yan po ang 3 presyo na kailangan nating alamin sa ating pagte-trade. Ngayon naman, ang 5th step po natin ay you have to calculate your trade size based on yan. So you have to calculate your trade size based on your risk appetite and portfolio size. Kung $1,000 po ang ating investment, huwag po tayong magte-trade ng 100,000 na contract. Kasi ang 100,000 na contract, ang per pip niyan is 10 USD. So ang 10 USD mo, pagka gumalaw ng 100 pips, ubus ang $1,000. Ang isang currency pair sa isang araw ay pwedeng gumalaw ng 100,000. Just to prove you the point, ito. GBP USD. Ito ang isang bar ay 100, ang isang bar ay isang araw. So kung titingnan nyo ang high and low, if you are going to subtract, o wag nang isubtract, tingin na lang tayo ng ATR niya para madaling mag-compute, no? ATR. Ang ginagalaw po niya sa isang araw, titingnan niyo yung ATR 20 sa ilalim ng window, is 113.4 pips. So, ibig sabihin, lumalagpas siya ng 100 pips in one day. So, kung ang sinusugal mo sa isang araw or ang tinetrade mong contract size, pag nag-trade ka ay 100,000, pero ang capital mo ay 1,000 lang, malamang pagka ikaw ay minalas-malas, ubus ang 1,000 mo sa isang araw. That is why it is important to compute for your trade size every time you do your trading plan. So clear po tayo dyan. If you have questions regarding the things that I'm discussing with you, please feel free to shoot your questions. I am ready to answer your questions naman po anytime. So sa risk management naman, ano po ba ang risk management natin? We have different risk management techniques. Risk management techniques. So sa risk management techniques po natin, ang una po nating technique dyan ay ang cut loss. Pag tayo po ay nakaka-encounter ng losses sa market, what do we do? First is we can apply the cut loss. Kasi if you make a trading plan and you establish where to cut your losses, di ba? Dito na-establish mo yung exit price mo, where to cut your loss. So if you are able to establish that, then ang ibig lang sabihin ng cut loss, you execute your trading plan. So magka-cut loss ka pagka inabot yung cut loss point mo. You execute your cut loss point para hindi na lumaki pa ang
losses mo. Another option is cut loss and reverse. Ang ibig pong sabihin ng cut loss and reverse is halimbawa, ang presyo mo ay USD/JPY, ano? Halimbawa, USD/JPY yan. Ang presyo mo ay nasa, ikaw ay nag-buy sa 104.75. Kung buying ka, dapat aakyat ang presyo, di ba? Pero imbes na bumaba, yan ay imbes na umakyat, yan ay bumaba ng 104.50. So, ang gagawin mo sa 104.50, cut mo yung buying mo, cut buying or liquidate buying and open a sell position. Yan po ang ibig sabihin ng cut loss and reverse. Kasi kung papansinin po ninyo, ano ang reverse ng buy, di ba sell? So ang gagawin mo dito, ililiquidate mo muna yung buying mo and then you open a sell position. Hindi po mag-o-open ka kaagad ng sell, iba po yun ha. Mamaya i-discuss ko kung ano po ang implication when you have two open positions at the same time. So ito ang may iwan na lang, you now have only one open position. Ang open na lang na position mo dito is selling at 104.50. So yan po ang cut and reverse. Ang pangatlo po ay averaging. So ano po ba ang ginagawa sa averaging? Ito po ay ginagawa ng mga tao na malaki po ang capital. Halimbawa, nagte-trade ka ng USD/JPY. So you put nag-buy ka, you put an open buy at 104. Imbis na umakyat ang presyo, bumaba ng 103. Nag-open buy ka ulit. Bumaba na naman ng 102, nag-open buy ka ulit. Pero talo ka ng talo dyan, di po ba? So kung papansinin nyo po kasi, lumalaki ang talo mo dito. Kasi ang PNL mo dito, kung papansinin mo, sa 104, nung bumaba ng 103, talo ka ng 100 pips. Tama po? Nung bumaba siya ng 102, talo ka ng 200 pips. Bukod sa talo mo dito, meron ka pang talo dito ng from 103 to 102, talo ka pa ng 100 pips. Papansinin niyo po ha. So overall, ang talo mo ay 400 pips. Sa mga position mo, nung umabot ng 102, talo ka from 104 to 102 ng 200 pips. Talo ka from 103 to 102 ng 100 pips. Tama po? So, ikaw ay talo ka lahat ng 300 pips. Tama po ba? Pero, nung nag-umpisang umakyat uli ang presyo at bumalik sa 104, ikaw ngayon ay kumikita from 102 to 104, kumikita ka ng 100 pips. From 103 to 104, kumikita ka ng 100 pips. So, ang total na kinikita mo dito ay 300 pips nung bumalik ang presyo sa 104. So, clear po tayo dyan? As opposed to, you let the price fall and wait out for the price to go back again. Nung bumagsak ang presyo sa 102, bumalik sa 104, ang kinita mo dito kung wala kang inopen na mga position sa ilalim ay 0 or
break even. Tama po ako? So this is how you accelerate your earning potential by averaging. When the market goes against you, you average the prices as it goes down, and then when it starts to go up again, you will be able to recoup your losses faster. Ang number 4 naman natin ay pyramiding. So, paano po ba ang pyramiding? Halimbawa, you are trading USD, JPY. You open buy at 104. Tapos umakyat siya ng 105. Ito ay kumikita ka. So, nag-open buy ka ulit. Dito naman 106, nag-open buy ka ulit. So, ang sinasabi dito, pagka umabot ng 106 ang presyo, from 104 to 106, meron kang kinita na 200 pips. From 105 to 106, meron kang kinita na 100 pips. So overall, ang kita mo dito ay 300 pips. As opposed to, nag-open ka ng position mo sa 104, inantay mong umakyat ng 106, ang kinita mo lang ay 200 pips. Tama po? Yan. Kung halimbawa hindi ka nag-average, hindi ka nag-pyramiding, hindi mo na doble yung kita mo. Dito, 300 ang kinita mo kasi nag-open ka ng extra. Kasi alam mong aakyat pa siya. So, dumodoble yung kita mo habang umaakyat yung presyo. So, as opposed to a single position and you wait for the price to happen or you wait for the price to materialize, you will only have you will have a single way of earning from your opening price to the current price. So, ang difference po niya ay 200 pips lang. Straight up. Kumbaga, ang next po natin is tinatawag nating hedging. Hedging or locking. Halimbawa, USD JPY ulit, ano? You open buy at 104. Bumagsak ang presyo. Yes po, Sir Rolly. Ang ibig po sabihin niyan, meron kang multiple positions. Tama po kayo, Sir Rolly. Meron kang multiple positions in one pair. So halimbawa, meron kang open buy dito, imbes na umakyat ang market, bumagsak, pumunta ng 103. So ang gagawin mo dito sa 1, di ba may talo ka na rito na 100 pips negative, tama po? Para lang po clear yan, i-ano po natin na negative po siya, no? So, yan. Okay. Ay, bakit ayaw niya? Yan. So, meron kang negative dito na 100 pips. Ikaw ay, ngayon ang ginawa mo, nag-open sell ka. Nung nag-103 siya, nag-open sell ka. Nung bumaba siya ng 102, kung titingnan mo yung presyo mo, from 104 to 102, you have
From 104 to 102, you have negative negative 200. But you have, ang open buy mo ngayon is negative, tama po? Pero meron kang open sell sa 103. Kasi nung bumaba ang presyo sa 103, nag-sell ka. So from 103 to 102, meron kang positive 100. So overall, meron ka ngayong talo kasi may kumikita ka, may natalo ka. Ang overall mo ngayon is you are locked to negative 100 pips na talo. Ayan, meron kang talo na negative 100 pips, no? Dito na lang natin ilagay siya. Negative 100 ang talo sa'yo. Yan ay kung bumaba ang presyo sa 102. So, paano kung bigla siyang lumipad ng 105? Di ba dalawa ang open position mo? Ano yung open position mo? You have buying at 104 and you have selling at 103. So yung buying mo sa 104, yan ay kumikita ngayon. Yung buying mo sa 104, yan ay kumikita ng 100 pips. Tama po? Yung selling mo sa 103, yan ay natatalo ka ng negative 200. So kung titingnan po ninyo, kung titingnan yung maigi, kahit saan pumunta ang presyo, kayo po ay nakalock or kayo ay nakalock sa negative 100. Kasi if you add up these two, it is negative 100 pa rin. Tama po? So kahit saan pumunta ang market yan, if you do the math, you are locked in a negative 100 points loss until such a time that you are able to discern the market clearly kung saan siya pupunta. So pagka nagawa nyo na po yan, then you will just unlock any of this or liquidate both, and then you will be able to free yourself from the locking position. So yun po ang ating, so that wraps up yung ating risk management technique. So if you have more questions, if you have any questions, please feel free to ask. Kung wala naman po, I would like to thank you all in joining us for in our last session sa ating cycle ngayon. So if you want to learn more, if you want to have a refresher, I'm inviting you for another cycle this coming Tuesday ng 8 p.m. po ng gabi. We will start discussing again our module 1. So yan po, importante po yan. Marami po tayong pinag-aaralan dyan as introduction to forex trading. And then if you want to learn advanced trading also sa mga funded accounts natin, we do that every Saturday ng 2 p.m. So mamayang hapon meron naman po tayong session with our funded accounts. And on that note, I would like to thank you all and hope to see you sa ating Module 1 po ulit po. Kung wala na pong katanungan, yun po, dyan po nagtatapos ang ating webinar sa ating Forex 101. Ano po? So maraming salamat po and hope to see you sa ating next sessions. So on that note, ayun, baka merong question. Ayan, so kung wala na po, maraming salamat and have a